So ngayon testingin natin mga bossing. Ngayon naka-open siya. Makikita nyo, lock natin. Buksan naman natin. Ayan, buksan natin. Ayun. Okay. Good day mga bossing, kamusta kayo? For today's episode nga pala, central door locking system naman ang i-install natin ngayon sa Mitsubishi L300 natin. So wag na natin patagalin to, let's do this! So ito mga bossing, nailagay ko na nga pala yung actuator nya. Naitornilyo ko na rin siya dito. Dalawa na yan. Then naikabit ko na rin tong parang bar nya, steel bar. Then ay pakapit na rin dito sa mismong main ng lock. Ito. And then mga bossing, sa pagkabit naman nito mga bossing, yung kasama doon sa actuator niya, doon yung ipapasok yon. And then yung nakalagay naman sa lock talaga niya na bar, meron hindi niyo na kailangan ipasok yun, meron niyang kumbaga merong cut sa gilid, ilalagay nyo lang sa gilid niya. Kasi medyo may katabaan yun, hindi nyo maipapasok tulad nito. And then yung mga wires, pinasok ko lang siya dito. Ito yan. Dito yan sa gilid. Pinataas ko dito. Tapos pinasok ko dito. Para malinis siyang tingnan. Para dito wala talagang wire na makikita. Dito naman tayo mga bossing sa passenger side. Nailinya ko na rin siya. Ganun lang ulit. Andito yung actuator. Tinurnilyo ko. Ilagay ko to. Then yung mga wires, tinago ko lang at pinadaan ko lang ulit dito. Ayun. Makikita nyo. Nilagyan ko na siya ng tape. Kasi para pag merong upo dito sa passenger side, hindi masasalabit. So ngayon testingin natin mga bossing. Ngayon naka-open siya. Makikita nyo, lock natin. Buksan naman natin. Ayun. Okay. Next naman mga bossing yung manual switch niya. So ngayon naka-open siya, i-lock natin. Ayun. Dito naman open naman natin. Pero madidinig nyo naman nagbukas siya. Medyo malayo na kasi hindi ko ma-zoom dahil hawak ko rin tong manual switch niya. Nga pala mga bossing, hindi ko pa nga pala na i-discuss tong manual switch natin. So ganito yan mga bossing. Pasensya na pagdating dito sa may switch nag-iba yung kulay. Pero i-discuss naman natin ng mabilis na mabilis. So unahin natin tong gitna mga bossing. Etong gitna, ito ay positive. Kinunik ko lang to sa battery. Yung forma niya mga bossing, tandaan nyo na lang, no? So yung una, ito yan. Ito yung galing sa actuator. Yung color blue na to, no? Bali ikakat nyo to. Kung Viking ang nabili nyong central door lock system, ikakat nyo yung mahabang wiring, yung blue at saka green. Sa pinaka main line niya, no, mga bossing. Ito. Tapos yung pangalawa naman, this one. Ito. Kung makikita nyo, color blue rin to. Ito naman color blue na to. Ito naman yung linya nang galing sa module ng central door lock system natin. Ito yan. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo, magpuputol kayo. Sa Viking kasi naka-harness na to, magkakonekta kasi yan, yung blue at saka green dito sa pinaka main wire ng actuators. So kinat ko yun kasi kailangan ko yung linya na to na galing sa module papunta dito sa switch. Ito yung number 2, yung color blue. And next, yung number 4 naman, makikita nyo color green naman yan. Ito rin yan, yung galing sa module ng central door lock system natin. Ito yan. And then yung last, yung pang number 5, ito,
Ito naman color green na to, ito naman yung galing sa wiring ng master, mainline ng actuators natin. Dito na yan. So ito yan, no, na bossing. Okay. Dito naman mga bossing sa car alarm, di ba meron ditong combination ng white at saka black. I-connect nyo to sa module ng central door lock na color brown. Itong wire na yan. At asan ba? Ito. And then yung solid white naman na galing sa car alarm natin, i-connect nyo yan sa solid white din na galing sa central door lock system natin. Dito naman mga bossing sa likod na pinto ng L300, ganitong diskarte naman ang ginawa ko. Bali, pinutasan ko, ano muna ako ng guide na linya dito para saktong-sakto talaga yung maging sukat ko. Kung makikita nyo, hindi naman ganong kita yung actuator natin. And then, sa paglagay naman ng actuator mga bossing, naglagay lang ako ng spacer dito o nut. Kasi pag masyadong malapit tong actuator dito, tatama siya dito sa may parang rod na to. Kaya ginawa ko, naglagay ako spacer para umusod ng konti itong actuator para hindi siya natama. Try natin. Meron man tumatama pero rubber na lang yan. Mga bossing, dito nga pala sa actuator tsaka itong sa rod mismo nung sa lock ng L300. Bossing, dapat sentro-sentro yan, no? Dito sa may butas niya. Kasi pag hindi sentro dito, bossing, magkakaroon kayo ng problema. Maaaring mag-lock pero hindi siya magbubukas. Katulad nito mga bossing, ito. Sentrong-sentro yan mga bossing. Ginalaw ko lang pero yan kasi dapat nalalaro nyo siya mga bossing. Kasi pag masyado mahigpit, halimbawa nasa bandang kaliwa ito, maaaring mag-lock siya pero hindi siya magbubukas. Pag andito naman sa side na to, maaaring magsara nga pero hindi magbukas mga bossing. Kaya dapat hangga't maaari nagple-play siya, yung ganyan. Tsaka mga bossing, sa pa nga pala, dapat damihan nyo ng WD-40 yung mga gear niya. Ito, yung mga yan. Kasi possible mga bossing sa inyo, katulad sa akin, matagal tong hindi nabuksan, medyo kinalawang na. Yung pa isang dahilan kaya hindi nagpa-function ng maayos yung central door lock system. Dito naman tayo mga bossing sa wiring niya sa actuator. Ayan, ito yan, oh, yung blue at saka green, nilagay ko lang dito sa PVC molding. Meron na rin tong adhesive tape kaya dumikit siya dito sa panel natin. And then, pinagapang ko lang yan. Kung makikita nyo, andito yung wiring niya. Pinag-iisipan ko pa nga mga bossing kung saan ko ba pwedeng ilipat para hindi nakaganito to. Pero sa ngayon, dito na lang muna mga bossing. Ngayon naman mga bossing, testingin naman natin tong likod. Nice! So hanggang dito na lang mga bossing. Sana may natutunan kayo ngayon sa episode natin. Maraming salamat nga pala mga bossing sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Paki-like and share nyo naman mga bossing itong episode natin. Para naman yung mga ibang bossing natin na gusto rin mag-DIY para sa kanilang central door locking system ay kaya na nila mga bossing. Maraming salamat. Till next time!